Good morning! Itim na ng tanghali ng umaga. At heto na naman uli. Ang pinakamaganda at pinakaseksi na andito sa Japan. Dito nyo lang makikita at dito nyo lang matatanaw ang pinakamaganda na si Janela Inag na nga ni At dati, pangarap ko lang makapunta sa mga iba't ibang lugar dito sa Japan. At eto, nakagala naman muli ang pinakadayog na naa din sa Japan. Pero bago ako nakapunta sa pinaparoroonan ko at parang may napapalingon na napapailing sa aking kagandahan. Nakakala ni Kuya kasing sarap kasing ganda ng kanyang inasahan. Hindi na alam ni Kuya, mas gahay pa di ay niya o plinakwan. At eto na nga, bago kami nakapunta sa aming pinaroroonan, nagbike muna kami kasi dito sa Japan, bawal talaga ang mga maarting tao dito. Kahit gaano ka man kaganda, kailangan mo talagang magpa-check, lalong-lalo na kapag gahay kay Kagnaw. Hins malayo-layo man ang ating paroroonan, nagbas muna kami at eto yung mga kasama ko, kung ewan ko ba kung sa kanila, kung papayong mo ba sila kung naghahanap ng isang tapad, o napapayong mo ba kasi sa sobrang hiyang kasama nila ako. At itong palakad-lakad namin, papunta na pala ito sa train station na kung saan ito ay panghuling sakay na namin para makapunta kami sa mga paroroonan namin. At eto, napapatulala na naman ang ganda ko. Yang iniisip ko, paano ba ito sasabihin kung saan kami papunta? Ang alam ko mga Nihongo, baka lang naman kasing alam ko. Dito pala ako, nasaan na ngayon? Kumikisi ng Japon, karon, masuda may nakaroon na yun. Ewan ko ba kay Kuya? Kung talagang sinasadya niyang makipag-usap talaga sa akin kasi sa ilang minuto at ilang oras namin pag-uusap, hi ako ng hi pero parang napapailing o napapabwisit siya sa mukha. Pero nawala na yung lahat nung paakyat na ako sa hagdanan kasi feel ko na yung Japan. Masasabi kong feel ko na yung Japan kasi pagsakay ko pa ng tren, sobrang sarap at sobrang ganda sa pakiramdam kasi dati pangarap ko lang itong makasakay ng tren at sa mga palabas ko lang ito makikita. At ngayon, nakasakay na ako at naaapakan ko na. At mas lalo pang gumaganda ang pakiramdam ko nang may nakita akong isang binatang hapon. Noong una, kinukunan niya ako ng video. Kitang-kita sa mga mata ko na para bang may gusto siya sa akin. Kaya, eto, kinakamay-kamay ko na siya para makapatabi kami. Pero ayaw niyang tumabi sa akin kasi 150 lang yung sinasabi ko. Sabi niya, bawal daw. Pero kung sinabi ko sana na 1.5, okay sana sa kanya, pero yung 1.5 binili ko na ng bag at saka yung dress ko. Kaya yun, pinabayaan ko na lang siya. Inaayos-ayos ko na lang yung dress ko kasi hindi tayo nahalin. Kaya sa ilang oras naming biyahe dito sa tren, marami-rami na rin ang mga sumasakay ng mga bata. Kaya eto, hindi ko napapansin na nakatulog na pala ako sa biyahe na to. Sa sobra pa naman ang pagod na pag-aantay namin sa biyahe nito. Ewan ko na kung ano nang narating sa mga iniisip ko dito kasi sobrang pagod na ako. At malipas ang ilang dekada ng aming biyahe dito sa tren, nakarating din kami at saka pagkarating ko dito, nandito agad si Lolo nakapagpa-picture sa akin kasi ngayon lang siya nakakita ng isang magandang dilag na may bigote. At eto, pagkatapos ng picture namin ni Tatay, umalis na kami agad kasi may magsusundo at nag-aantay na sa amin para dalhin kami sa mga magagandang lugar. At matagal-tagal rin ang pag-aantay niya kasi ilang oras din ang biyahe namin galing sa bahay. At eto, di ko napansin si ate. Nag-aantay na pala siya sa ilalim ng puno. Akala ko, nuno siya ng puno nang nakita niya ako. Akala niya, multo na mumo. Kasi di niya akalain na mas maganda pa ang suot ko kaysa sa kanya. Kaya yun, sinayawan na namin agad ng emergency. Pero bago ko muna ipagpatuloy ang aming emergency at ang mga gala namin dito sa lugar na ito at ang mga kalokohan na ginagawa namin dito. See you sa part 2. Banana. Banana. Patuto yan.